Magandang araw ho sa inyong lahat, mga kababayan. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong divorce, no? Isang masalimuot na issue rito sa Pilipinas. Ngayon, no, nasa Senado na. No? Pasado na ito sa Kongreso, yan ho sa third reading. Tanong na lang, makakalusot ba to sa Senado at pipirmahan ba ito ng ating Pangulo? Yan. Now, alam nyo dati, eh, ano yan hindi ho ako pabor dyan sa divorce. Okay? Pero, nitong kalaunan, may naano ako na magandang paliwanag. Although dun sa amin sa college dati, kahit na kami ay, sa amin, normal sa amin ang magdebate sa political science. Ang ginagawa nga namin dati, it's a toss coin, head tail, then toss coin. Ibig sabihin, kapag ka head, pro. Kapag ka tail, doon ka sa negative. So kailangan alam mong pasukin pareho. Ngayon, ang lagi namin sinasabi rito, ang protect the family, kagaya diyan, we are created in the image of and likeness of God, 'di ba? Pero nang marinig ko yung isang simpleng paliwanag, sabi nga nila ang divorce present ito sa kahit na anong religion, 'di ba? Tapos recently, 'di ba, may tanong ho itong si Congressman Ed Selagman kay Marcoleta. Ang tanong niya ang sabi kasi ni Marcoleta, ay ang pinagsama ng Diyos ay hindi maaaring paghiwalayin ng tao, 'di ba? Sabi. Nakalagay naman po talaga sa Biblia 'yon. So, sinasabi nga niya is a till death do us part. Now, he was asked na saan sa Biblia nakasulat ang till death do us part? Well, ang totoo po, wala po mismong nakalagay na ganon sa Biblia na till death do us part. Ang sinabi roon ng ating Diyos Ama sa Old Testament ay hindi tama na paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos, yung mag-asawa. Pero sabi niya, dahil sa katigasan ng inyong ulo, 'di ba? Ipinahintulot ito. Sino? Nasa pamamagitan po nito ni na Aaron, ni na Moises, 'di ba? Ni na Miriam, yung tatlong magkakapatid na 'yan. Hmm. Ang patakaran lang doon ng Diyos ay bibigyan ng kasulatan yung babae na siya po ay malaya na. So ang pinag-uusapan po rito is tinignan ng Diyos ang reality. Kasi nga naman, kawawa nga naman, 'di ba? Paano na lang, ang lagi nila sinasabi is a battered wife, battered wife. Paano naman kung kami yung ginugulpi? Paano naman kung kami ang battered husband? 'Di ba? Buti nga ang babae merong batas para sa kanilang proteksyon at sa mga bata, yung VAUSI, yung Violence Against Women and Child. Pagka kami ho yung binabater, literal, kami yung bini-baseball bat, kami yung ginugulpi, ano yung magagawa namin? Wala. So ano resulta nito? 'Di ba? Hindi, ang masaklap dito, nag-aaway talaga, nagbubugbugan. Pag nagkita, bugbugan, magkakagulo. 'Di ba? Tapos parehong hindi nila gusto na. Ang gagawin nila, mangangaliwa yung isa, mangangaliwa yung isa, paramihan pa sila. 'Di ba? Ang pangit nakikita ng mga anak. Alam niyo, ito na nga simple rito Doon sa mga maganda ang takbo ng pagsasama, natural, wag kayong mag-avail ng divorce. 'Di ba? Tama, 'di ba? Ngayon, divorce is an option para doon sa mga pareho silang ayaw na nila. Halimbawa, etong mag-asawa sila'y pinagkasundo lamang ng kanilang mga magulang, tas hindi naman nila gusto yung isa't isa sapagkat meron na sila talagang mahal, 'di ba? At sila nagkakaisa talaga na hindi nila talaga nila gusto yung desisyon ng parents nila. O walang nangyayari sa kanila. Actually, ang totoo niyan dito sa atin para maghiwalay sila, ang current natin, 5 years na walang jer-jer na nangyayari, pwede nang maging pruweba ito para sila paghiwalayin. Ang problema, napakamahal. Ito pong bagong model ng divorce sa Pilipinas ay mura, hindi ganun kagastos, pero mahirap. Bakit? Meron pa itong trial period. Meron pa itong kunwari hiwalay kayo.
Gano'n. Wag mo na kayo magkita. That is the cooling off period na tinatawag, 'di ba? Tapos meron pa itong, counseling na baka sakaling mapag-ayos kayo. Pero 'pag wala ho talagang mangyari, and then eto na, igagawad na sa kanila yung proseso ng divorce. And then pag-usapan na rito yung kanilang mga properties. Pero hindi ho ito katulad ng American model na pupuwedeng ano, pupuwedeng, humilik lang, 'di ba kagaya kay Britney Spears. Oh, kinasal kahapon, abay kinabukasan nag-file na, 'di ba ng, annulment ay ng divorce. Hmm. Gano'n, hindi po gano'n 'di ba? Eh, kung ako nga lang, kung ang purpose lang naman ninyo, makalaya, 'di ba? Halimbawa si pare binubugbog, para makalaya kay commander na binubugbog siya ni misis niya, oh, eh, 'di mag-divorce kayo. Oh, ngayon para hindi po maabuso ang divorce, gawin ninyo na, gusto niyo lang palang maghiwalay, o sige, may eligibility kayo mag-asawa, isa lang, isang beses lang, yung hanggang second marriage lang. Oh, pagkatapos nito na talagang gulo na naman ang inabot mo, baka hindi para sa yung pag-aasawa. Mag-divorce kayo, mamuhay ka ng mag-isa, 'di ba? Taguyod mo na lang kung nagkaanak kayo, gano'n. Pero do'n po sa mga magaganda ang, takbo ng pagsasama, huwag po kayong mag-alala. Hindi po obligado ang mga Pilipino na mag-divorce, na mag-avail ng divorce, 'di ba? 'Yun lang po 'yun. Para sa akin ha, oo, gano'n lang 'yan. Okay, so eto sabi ni ano, Leo. Well, like I said before, pagka gusto ng majority at nanalo ang divorce law, I will respect that law. Tama ka, JDB, nasa couple yan. Kung sila ay mag-divorce, kung ayaw, syempre, wag na. Di ba? And besides, wala naman po kasi talaga sa Biblia. Pinayagan po ng Diyos na maghiwalay. At maski po, kanina nasa house ako, House of Representatives, yun rin ang pinopoint out doon ni Congresswoman Roman, yung tawag dito, alam ko gay siya si Congresswoman Roman ng Nueva Ecija, tama? O Bataan? So, yun ang kanyang sinasabi. Kaya nga sabi niya wala namang problema kung maganda yung pagsasama niyo eh. Ito ay para po mabigyan natin ng chance if they wanna start again, 'di ba? Pero hindi ito klase ng divorce na American version na naisipan yung mag-divorce, divorce na kayo. At para hindi rin po maabuso, 'di ba? Gano'n. Sabi ni ano, Sir Carlos, okay ang divorce ay ang alimony ang hindi. Hmm. Alright, so sabi, mga politicians ayaw sa divorce dahil maraming mga chicks. Dapat nga pabor sila dun eh. Okay, so pag-usapan natin yung next nating topic. Ako, eto na.